saturate this place. Oh, we worship you, Lord. Oh, we worship you. Oh, we worship you, Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Panginoon, salamat for this presence, oh God. Lord, tanggapin mo ang aming worship. Lord, this is from our hearts. At Panginoon, ngayong oras na ito, hayaan mo, nabuksan mo ang aming puso at isipan na pumasok sa aming mga puso ang bawat salita mo, oh God. Lord, we expect more of you and less of us. Salamat, Panginoon, at binabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba at pagdakila. Sa dakilang pangalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Praise God. Palakpakan po natin si Lord. Come on. God is good. And all the time. Praise God. Pwede niyo po bang batiin ang inyong mga nasa kaliwat kanan? Sabihin mo, partner, bless ako at nandito ka ngayon. Praise God. Grabe. Ang sarap po mag-worship sa Lord. Amen? Praise God. Lalo na po kapag malamig. Praise God. God is good dahil tayo po ay nakabili ng 2 pong aircon sa likod. Biyaya po ni Lord. Sabihin niyo po kung kayo binabanas pa, may ilalamig pa po yan. Naka 20 lang po eh. Kasi po bumigay po yung compressor ng atin pong tower. Kaya po bumili po tayo ng 2 aircon. Ginamit din po natin for our MGR. Praise God. Katapos lang po ng ating 2 days Moment with God retreat. Palakpakan po natin si Lord sa lahat po ng ating graduates. Grabe, nakakatawa po si Lord. Ang dami pong ginawa ni Lord in the whole 2 days. Life-changing. Praise God. Lahat po ng kids, 12 years old below, ayan, punta na po kayo kay Teacher Lenny. Di ko alam kung magpa-practice na po ba sila ng kanilang sayaw or hindi pa po. Our anniversary po is on January 25. Please, kung ano po, may pasok po kayo, now is the time para po kayo ay makapag-leave. Praise God. Thank you, Lord. Deklara po natin ang ating calling verse, the Luke chapter 4, verse 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me because He had anointed me to preach the gospel to the poor. He had sent me to heal the brokenhearted, to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to preach the acceptable year of the Lord, which is no other than Jesus, the Anointed One. We also have our culture. Sabay-sabay po nating ideklara, I am a blessing. I'm seasonal. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm in partnership with Christ and I'm not extreme. Palakpakan po natin si Lord. Come on. Bear with my voice po, no? 2 days po kaming talagang ginamit po ni Lord. Pero wag po kayong mag-alala. Kaya po na ni Lord mag-deliver ngayon ng message sa atin lahat. Amen? So, we are already in the last 2 months of 2025. Amen? Last 2 months na lang po. Tapos na po yung 2025. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, partner! 2 buwan na lang. Pero naniniwala ako na may gagawin pa sa'yo si Lord. Amen? May gagawin pa si Lord. Amen? 2 buwan pa yan, kapatid. Huwag kang panghinaan ng loob. Darating pa ang answered prayer mo. Amen? May mangyayari pa.
Amen. Alam niyo po, sobrang excited ako kasi bukod po sa birth month ko po ang November, praise God, is in these 2 months, pupunuin tayo ni Lord ng kakaibang bagay. Amen. He will fill us more. Pupunuin niya tayo ng pagpapala, ng anointing, ng matinding pagkilos niya sa ating mga buhay. And for the month of November, our topic is all about, or our series is all about, Lord, more of you and less of me. Amen? Bago matapos ang taon na to, pipiliin natin na magpapuno tayo sa Panginoon kaysa puro sarili po natin ang nangunguna sa ating buhay. Gusto niyo po ba yon? Amen. Praise God. Now as we start, sino po dito ang naniniwala? Or can I ask, bago po ako magtanong, can I ask, how is your daily encounter with God? Hello? Meron pa po ba dito na every morning talagang kinakausap mo si Lord? Talaga, Lord, good morning. Kilig na kilig. Good morning. Janela in Japan. Diba? Yung, good morning, Lord. How are you? Salamat, Panginoon, sa napakagandang umaga. Meron pa po bang ganun dito? Kinikilig kay Lord every morning? Hello? Meron pa po ba dito that you still encounter the Lord daily? Nagpe-pray ka pa ba kay Lord araw-araw? But if your answer is no, alam niyo po, you gotta hear this word. Para sa inyo po ito. Our title this morning is all about big encounters in ordinary days. Amen? Ibig sabihin, sa normal na araw mo, God will give you big encounters. Amen? Makikita mo ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Now, our number one enemy in encountering God is our usual and ordinary days. Ano daw po yun? Yung pinakaunang kalaban mo para ma-witness ang kapangyarihan ni Lord sa buhay mo ay ang mga panahon na ordinaryo lang sa'yo at yung mga panahon na busy ka. Sabihin mo sa katabi mo, partner, ihanda mo ang seatbelt mo. Dahil ikaw ang topic ngayong umagang ito. Okay? Ikaw pala ang topic. Hindi ko po kayo kilala personally, Okay. So, yung familiar days po natin, we have our daily routine. Tama po ba? Meron tayong daily routine. Normally po sa isang ina, ang daily routine niyan, gigising ng maaga, magluluto, papakainin ng anak, kahatid sa school. Kaya naman, pagluluto yung anak na nagtatrabaho. Pagkatapos po, ikaw naman ang magtatrabaho, babalik ka sa bahay, luluto ka na naman, and everything follows. Paulit-ulit po, araw-araw. Amen? We have our daily routine. Ito yung mga bagay na nakasanayan mo nang gawin araw-araw. Na kahit nakapikit ang mata mo, alam mo nang gawin. Hello? Maybe some of you, program na talaga yung araw mo, talagang nakaschedule na, 7 o'clock, punta na ako sa school, 8 o'clock, kakain ako, 9 o'clock, kakausapin ko si ganito. Talagang program na, schedule na yung buong maghapon mo. At dumadating sa point na wala ka ng room para kay Lord na makausap ka at makilusan ang buhay mo dahil busy ka. Sabi niyo nga po, wow. Okay. Ito yung mga panahon na normal na lang sa'yo. At sinasabi mo, parang I don't feel like doing anything. Di ba may kantang ganon? The day I don't feel like doing anything. Mga Gen Z lang yung nakasabay. Ang title nun, di ba, lazy song. So, parang you feel lazy today. Wala kang ginagawa. Parang tinatamad ka ngayon. And maybe, some of you, ang laging sinasabi, ito na naman yung buhay ko. Parang, bakit ba parang paulit-ulit na lang, papasok sa trabaho, uuwi, kakain. Ito na naman, kakain na naman. Di ba? And those moments, you don't expect God to appear. Bakit? Kasi nakasanayan mo na eh. Everyday nangyayari sa'yo, everyday ginagawa mo. Kaya you do not expect that God will appear in that moment. Ito yung moment na daily routine ka lang, usual days mo, talagang di mo naiisip si Lord na talagang may gagawin siyang kakaibang bagay. At yun ang kalaban ng big encounters mo with God. But did you know, tingin po kayo sa akin,
God loves to appear in your usual and ordinary days. Hello. In those ordinary days, yun yung mga panahon na hindi mo ina-expect na si Lord mismo yung bibisita sa buhay mo. Amen? Your days will no longer be ordinary. And you will always expect na, Lord, may gagawin ka. Lord, may kikilusan ka, may sasabihin ka sa akin. At ngayong oras na to, I believe, ipapakita sa'yo ni Lord na kahit busy ka, na kahit it's a normal, usual, boring day para sa'yo at paulit-ulit ang nangyayari, you can still have a big encounter with God. Handa na po ba tayo? Amen. So, meron pong tatlong tao na ituturo po sa atin ng Panginoon kung saan they experience a big encounter with God in their usual days. So, simulan po natin. Number 1. In an ordinary ministry day, I can have big encounters. Sino po dito yung may mga ministry? Taas nga po yung kamay, yung nasa music, nasa usher, nasa media, o kaya dancer. Wow. Dancer pag-anib. Yan. Usher pag-anib. Yan. Okay. So, at least you have a ministry, di ba? Pastora, ministry ka po talaga giving. Okay, that's a ministry. Okay? So, sino po dito naniniwala that in your ordinary ministry Sunday, you can have big encounters with God? Amen? Ang tanong naman po mga kapatid, how is your ministry life? Sa mga naglilingkod, kamusta na ba? Naging usual na ba sa'yo ang ministry mo every Saturday and Sunday? Punta ka sa church, linis ka ng gamit, tutugtog ka, o kaya kakanta ka, o magtitimpla ka ng juice. Is it just a normal Sunday for you? Or have you become familiar sa daily routine mo kapag ikaw ay nasa church? Usually po, Saturday for musicians and singers, sila po ay nandito, 1 p.m. onwards, magka-practice. As a singer, syempre gagawin mo, kakanta ka, ganyan. Normal day. Usher naman po, napunta sila dito Saturday din, naglilinis po sila. So, what's your usual? Ano yung usual sa'yo sa ministry mo? Hindi mo alam, kapatid, those ordinary days, the Lord can give you a big encounter. Amen? Yung ordinary days mo kasi, it's as a minister, ang mangyayari sa'yo parang it sounds familiar eh. Parang sanay ka lang na kumikilos si Lord sa buhay mo. Pero iba po yung big encounter. Now, I want to introduce to you the life of Zechariah. Sino po dito ang may kilala kay Zechariah? Amen. Si Zechariah po, he is a priest in the division of Abijah. Okay, so siya po ay isang incense priest or pare na sila po yung nag-o-offer sa Holies of Holies para po sila ay makarating o makapanalangin sa presensya ng Panginoon. And in Luke chapter 1 verse 5, ito po ay mag-asawa, si Zechariah, at kasama niya po yung asawa niya. Sila pong dalawa, they are walking righteously sa Panginoon. Ibig sabihin, yung paglilingkod nila sa Lord, blamelessly, wala kang masisitang mali. Hello. Near to perfect na po yung paglilingkod ni Zechariah, pati nung asawa niya. Ganun po sila maglingkod. So sa mga tao na naglilingkod sa Lord, may masasabi ka may makikita kang mali. Pero po kina Zechariah, wala kang makikitang mali. Near to perfect po sila. Wala kang masisilip because they walk in the commands of the Lord blamelessly. Talagang wala silang sinisino kung sino, basta gusto niya, naglilingkod sila kay Lord. Pero alam niyo po, yung mag-asawa na to, si Zechariah, tsaka yung asawa niya, meron po silang flaw. Sabi niyo nga po flaw. And ang flaw na po ito, wala silang anak at matanda na po sila. Come on. Very perfect nila. Malapit na sila maging perfect sa paglilingkod. Pero ang only flaw na meron sila, mag-asawa po sila, pero wala silang anak at matanda na po sila. Pero alam niyo po, kinilusan ni Lord in one usual day. Sabi po sa Lucas 1 verse 8 to 11, kwento ko po sa inyo, isang araw, pwede po basahin natin, isang araw, isa pa po, 1, 2, 3, go! Isang araw, verse 9 po, basahin natin. Next slide po. Nang sila'y magpalabunutan,
Verse 10 po, 1, 2, 3, go. Habang nagkakatipon naman sa labas ang mga tao at nananalangin. Verse 11, basahin po natin. Nagpakita sa kanya doon ang isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. Balikan po natin yung verse 8. Sabi po dyan, isang araw, parang it's a normal day. Tama po ba? Kapag ikaw lang nagkwento, alam mo nung isang araw, ganito yung nangyari sa akin. Parang normal na araw lang, di ba? Isang araw, nanunungkulan, si Zacarias daw po ay nanunungkulan. He's making his ministry. Kumikilos po siya sa ministeryo, sa duty niya sa Panginoon. Para sa harapan ng Diyos bilang isang pare. At nung verse 9 po, nagpalabunutan, di ba? Kasi po, in that tradition, nabunot po si Zechariah para maging incense priest. Mamaya, kwento ko po kung ano yung incense priest. So, ang summary po, nang nangyari dito, when Zacharias is in the holy place, nasa holy place na po siya, Angel Gabriel showed up and he had encounter with God at sinagot ang panalangin niya na magkakaanak siya. Ano po nangyari? It is a normal and usual day. Amen? Walang importante, walang kahit anong holiday, hindi Pasko, para magbigaya. Wala. It's a normal day para kay Zacarias. At ginagampanan niya lang ang kanyang tungkulin. Ibig sabihin, naglilingkod lang siya kay Lord. A usual Sunday siguro para sa atin. Na naglilingkod ka lang kay Lord. Pero hindi mo alam, sa paglilingkod mo, you can have a big encounter with God. Amen? Hindi mo mapapansin eh. Kasi po, alam niyo po, yung nangyari po kay Zacarias, normal day lang eh. Wala siyang ine-expect talaga ang puso niya lang. Lord, naglilingkod ako ngayong oras na to. At habang naglilingkod siya, biglang may sumulpot na anghel. Ano daw sinabi? Angel Gabriel showed up. Nagpakita. He had an encounter with God. At anong sinabi po? Balikan nga natin yung verse 11. Nagpakita sa kanya doon ng isang anghel ng Panginoon na nakatayo sa gawing kanan ng altar na sunugan ng insenso. At ang nangyari po dyan, pagkatapos niyang makita si Angel Gabriel, sinabi sa kanya na si Zacarias po ay magkakaroon ng anak. Ano po ang flow niya? Wala po silang anak dahil matanda na. Pero during his service, during his ministry, a normal day na naglilingkod sa Lord, hindi niya akalain he will have a big encounter with God at ibibigay ng Panginoon ang answered prayer niya in a usual day. Amen. Sino po may gusto nun? Na busy ka lang naglilingkod sa Lord pero biglang may dadating sa iyo na answered prayer. Amen. Alam niyo po ba kung sino ang naging anak po ni Zechariah? Tanungin niyo po kung sino. Si John the Baptist. Si John the Baptist po ang naghanda ng way ng Messiah ni Jesus. You did not know, di ba? Na naglilingkod ka lang kay Lord. It's a normal day. Sabi dyan, di ba? Kanina verse 8, isang araw, si Zechariah ay naghahandog or ginagawa ang kanyang tungkulin bilang isang pari sa harapan ng Diyos. Normal day. Pero kinilusan ng Panginoon ang panalangin niya. Balik po tayo sa usual day. Si Zechariah po, when he was assigned to serve in the temple, God showed up. Amen? Can you imagine? Normal ka lang na naglilingkod sa Lord. Normal ka lang na pumupunta every Sunday. Pero bigla kang magkakaroon ng answered prayer unexpectedly. Amen? Imagine niyo po, halimbawa, sige, palakpakan natin si Lord. Can you imagine? Assigned ka na usher, nagtitimpla ka lang ng juice sa likod. As your usual day, biglang boom! Angel Gabriel showed up, sinasagot ang panalangin mo. Amen? Hindi mo masabi. What if media ka, ina-assign ka na naman ni Kuya Jai. Ikaw na naman ang magsiset up ng camera. Si Charles siya na naman ang magsiset up ng live. Diba? Pero in your usual day, habang nagsiset up ka, habang may ginagawa ka in your usual day, an angel showed up answering your prayer. Amen? Alam mo kapatid, hindi mo alam yung mangyayari. In your usual day, kaya mong magkaroon ng big encounters with God. Amen?
Ano pong ginagawa ni Zacarias? Naglilingkod lang siya in a normal day. Pero binigyan ng Panginoon ng big encounter. Sabi niyo po, big encounter. Amen? Di mo masabi. Halimbawa, dito nagda-drum si Sean, di ba? Nagda-drums siya. Tumutugtog lang siya. It's just a normal day. Tapos yung worship leader sumisignal na, Angel Gabriel showed up. Wala na, nadala na. Hindi niya na alam. Hello? May pagkilos ng Panginoon. Sa paglilingkod mo, kahit busy ka, gusto ng Panginoon that you will have a big encounter with Him. Amen? Paano pag nangyari yun sa'yo, kapatid? What if God appeared to you in your usual ministry day? Maramdaman mo kaya? Makita mo kaya? Alam niyo po, ang problema sa atin bilang isang Kristiyano, minsan po kasi sanay ka na. Sabi niyo po, wow. Minsan sanay ka na. Sanay ka na na nag-worship kay Lord. Kaya para bang wala nang dating sa'yo yung worship. Sanay ka na na nagtatatalo na lang yung mga kabatahan sa unahan. Kaya parang ikaw, wala na lang dating sa'yo. Kaya yan po ang problema sa atin na naglilingkod sa Lord. Kaya minsan hindi mo na maramdaman si Lord kasi sanay ka na. Come on. Ang problema sa mga naglilingkod sa ministry, ang tingin natin sa paglilingkod, trabaho na lang sa'yo. Ang problema, nagpaparelieve ka, sabihin mo, Chairman Jonas, hindi muna ako pwede ngayon kasi nag-serve na naman ako last week. Come on. Bakit na-encounter ni Zechariah si Lord? Ito po yun. Yung mga sinabi ko kanina is wrong for Zechariah. Why? It's not a usual day for Zechariah. Yung verse 8 po kanina, kung makikita natin yung kwento, isang araw, si Zechariah ay naroroon, ginagampanan ng kanyang tukulin, parang normal day pag binasa natin. Pero alam niyo po, due to my research, it's not a normal day for Zechariah. Kasi to be assigned to burn an incense is the biggest event of his life. Dahil po, kapag pala ikaw ang incense, ganito po yan. In the law of Moses, yung incense po, ino-offer po yan kay God sa golden altar every morning and every evening. Noon po yun, ang panahon nila. Ito po naging ritual ng mga Israelites. They will burn an incense every morning and every evening. At 3 po yan na pare na ina-assign. Sila po yung naglilinis ng altar. Yung una po, yan yung maglilinis ng altar at maghahanda po ng fire. Yung pangalawa pong pare, siya yung magpapatay ng sacrifice. Kasi noon, para umabot yung panalangin mo sa Panginoon, kailangan mo magsakripisyo ng mga lamb, kailangan mo magsakripisyo. Okay? So they will prepare the golden lampstand. Yun po yung ginagawa ng pangalawa. Yung pangatlo po, makinig po kayo, pinaka-privileged duty po yung pangatlo. Bakit? He is the incense priest. Siya lang po yung makakapasok sa Holy of Holies para mag-offer sa Panginoon. Hello? Nasundan niyo po ba? So, ang nangyari po, it's a thick curtain, nandun po yung incense and altar, and behind it, nandun po yung Holy of Holies. And before dawn, ang nangyayari po, yung mga Israelites, nag-gather sila, magkakasama, para magsimula po yung sacrifice. Pag pumasok na po yung 3 pare, okay, nakapasok na, yung 2 po magpe-prepare. Prepare nila. Yung pong incense priest, pag pumasok na po yun sa Holy of Holies, lalabas na po yung 2 pare. At luluhod na po lahat ng Israelites because they know that the incense priest is already praying to the Lord. And in that day, si Zechariah po ang nabunot bilang incense priest. Hello? In one usual day, he was picked to be the incense priest. Siya ang napili, siya ang nabunot. Kasi po, di ba, nag-drawlat sila. So, why is it a once in a lifetime for Zechariah? Marami pong priest ang pwede nang mapili. Based on research, nung panahon po na yon, 20,000 priest ang ready na maglingkod sa panahon na yon. Ilan po? 20,000. Pero on that usual day, ang nabunot po ay si Zechariah. Imagine. What are the odds? Gagawin nila yon every morning, every evening, tapos araw-araw sa loob ng 1 taon. Pero yung araw po sa 1 taon, di ba, ilan po? 365 times 2? 600? Hello. 730, tama mo ba?
Sige, kayo na po doon. Okay, pero in that, kung 700 plus lang yon na tao, labis-labis po yung 20,000, parang imposible ka nang mapili. Tama po ba? Pero in this normal day, si Zechariah po ang nabunot. Kaya para sa kanya, it is a once in a lifetime event. Kaya kapatid, ikaw, kung napili ka ng pastor mo, napili ka ng life group leader mo, napili ka ng chairman mo para maglingkod, turn it as a once in a lifetime event ng buhay mo. Huwag kang umaya, pastora, no. Don't send me, send him. No, tanggapin mo. Kasi ikaw ang inassign because being assigned is a privilege. Isa pong privilege ang magpagamit sa Panginoon. Amen? Even though you are doing it every week, gawin po natin na once in a lifetime event ang paglilingkod sa Panginoon. Amen? And right now, in his time of service, nakakatuwa po ang nangyari kay Zechariah. Usual day para sa atin pag nakita natin. Pero when you dig deeper si Zechariah, it's a once in a lifetime event sa kanya. At nung napili po siya, anong nangyari? God showed up to him and revealed his answered prayer. Amen. Sabi ni Angel Gabriel, oh, dahil naglilingkod ka, magkakaanak ka. Hello! Hindi mo mapapansin, busy kang naglilingkod sa Panginoon. In your one usual ordinary day, an angel will come to your place at sasabihin, anak, this is your answered prayer. Come on! Normal day, pero binibigyan ka ng answered prayer. Pero alam niyo po, nangyari kay Zechariah, nung sinabi yun ni Angel Gabriel, totoo ba, magkakaanak ba ako? Ang tanda ko na. Alam niyo po ginawa ng Lord? Ginawa po siyang mute. Pinatahimik siya ni Lord. Ginawa siyang pipe. At natigil po yung pagiging pipe niya until napatunayan ni Lord na nabuntis yung asawa niya. Amen? Kaya kapag may sinabi sa'yo si Lord, kapatid, maniwala ka agad. Huwag mo nang hintayin na gawin kang pipe ni Lord para mapatunayan niya sa'yo na mangyayari yun. Amen? Tayo po mga naglilingkod, marami po tayong mga panalangin. Amen? Pero what if in one of your usual service to the Lord, God will reveal your answered prayer? Amen? What if on your usual assigned day, nag-worship lead ka lang, nawala ka pa sa tono, nagalit na si Jester sa'yo? Pero it's your usual day, pero your heart is talagang, you want to praise the Lord. An angel will go down and give you your answered prayer. Amen? Hindi mo alam na sa paglilingkod mo, may kayang gawin ng Diyos na big encounter. Amen? Sinasagot ng Panginoon ang panalangin mo. Ano po ang lesson ng story ni Zacharias? Ang maglingkod sa Diyos ay isang pribilehiyo. Maglingkod ng may galak, baka magpakita ang anghel, dala-dala ang sagot sa iyong panalangin. Kapag narinig, huwag umiling. Maniwala ka, sinasagot ka na. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Come on. Kaya huwag mong memenusin every time you serve God. It is a privilege to serve the Lord. Amen. Number 2, in an ordinary day, I can have big encounters. Yung una po, in an ordinary ministry day. Ngayon naman po, in an ordinary day, normal na araw mo lang, regardless anong trabaho mo sa buhay, teacher ka, doktor ka, engineer ka, police ka, o trabahador ka, in your ordinary day, estudyante ka, you can have big encounters. You can have big encounters. Kaya mong ma-encounter ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sino po dito ang nakakilala po kay Mary? Dito na po tayo sa pangalawang tao. Si Mary po, in her ordinary day, an angel also appeared to her. Sabi po sa Luke 1, verse 26 to 28. Nang ika-6 na buwan ng pagdadalang taon ni Elizabeth, ang anghel na si Gabriel ay sinugo ng Diyos sa Nazareth, sa isang bayan sa Galilea, upang kausapin, verse 27, ang dalaga na ang pangalan ay Maria. Siya ay nakatakda ng ikasal kay Jose, isang lalaking buhat sa angkan ni David. Verse 28, lumapit ang anghel sa dalaga at binati ito, magalak ka, ikaw ay lubos na kinalulugdan ng Diyos, sumasayo ang Panginoon.
Ano po nangyari? Lumapit ang anghel sa dalaga. Okay? She heard a weird instruction. Alam niyo po yun? Sabi po kanina, di ba? Si Maria po ay isang dalaga at siya po ay nakatakda na ikasal kay Jose or kay Joseph, tama? If you will picture out the scenario, si Maria po ay isang dalaga na naghihintay dahil ikakasal na po siya kay Joseph. And during her waiting season, in her normal day, she heard a weird instruction that she will be pregnant to Jesus. Tama po ba? Siya yung nagdala po, nagbuntes kay Jesus. And unlike Zechariah, si Zechariah po, hindi naniwala. Si Maria naman po, she believed and she accepted it. And in research, tingin po kayo, si Mary po is a part of Nazareth. Okay? Ibig sabihin, si Mary po ay nakatira sa Nazareth. Ang Nazareth po, kilala na hindi magandang lugar. Kilala na hindi ayos ang buhay sa Nazareth. No water supply, mahina po ang mga balon, at hindi po talaga ito pinupuntahan ng marami. Kumbaga, nung panahon po na yon, yung Nazareth, ayaw nilang tirahan yung lugar na yon. Ibig sabihin, Nazareth has nothing good came out. Walang lumalabas na maganda. Pag sinabing Nazareth, negative agad po sa isipan ng tao nung panahon na yon. Kaya pala, nung nabalita that Jesus of Nazareth, di ba po yun yung sinasabi? Nabuhay na ang tagapagligtas, Jesus of Nazareth. Kaya pala pinagtatawanan po si Jesus. Kasi yung Nazareth pala is hindi maganda ang lugar na yon. Kaya sino maniniwala, totoo ba? Nandyan ba ang tagapagligtas, Jesus of Nazareth? Para namang imposible. Hindi naman maganda yung lugar na yon, pero doon ang galing yung tagapagligtas. Kaya po, anong nangyari? The mindset of the people is the same where they are living. Ang naiisip po ni Mary during that time, dahil nga hindi maganda yung lugar niya, hindi maganda yung pinagsimulan niya, ang mindset niya, walang magandang mangyayari sa akin. That's her mindset. Wala naman magandang mangyari sa akin eh. Hindi naman maganda yung lugar na nakinalakihan ko. Yun po yung mindset niya eh. Pero who would have thought? A simple virgin young lady living in Nazareth can have a big encounter with God. Kapatid, hindi tinitingnan ng Diyos kung saan ka nagmula. Hindi tinitingnan ng Diyos kung saan ka nakatira, kung maganda ba ang sinimulan mo. But God can give you a big encounter in your normal and ordinary day. Come on, palakpakan po natin si Lord. Wala siya sa lugar, pero wherever you are, you can have big encounters with God. Kaya kang katagpuin ni Lord nasaan ka man. Hello? At ang sabi pa po, to a virgin betrothed. Kanino daw sinabi? Sa isa pong virgin na betrothed. Kapag betrothed po, ibig sabihin you're already engaged. You are preparing. Ibig sabihin, those season, si Maria po ay very busy. Busy siya sa season ng pagpe-prepare ng sarili niya para maging asawa ni Joseph. Tama po ba? Kung may imagine natin, si Maria po, probably nasa bahay lang siya, nagpe-prepare kung sino bang host ang kukunin niya sa kanyang kasal, di ba? Sa atin pong generation. Probably si Maria po, nung panahon na yun, nililista na sino ba ang mga imbitado sa kasal. Di ba po? Ganun ang ginagawa kapag engagement season. She's preparing herself for the great day. She's preparing to be a wife. Baka nga nagpa-practice na yun magluto di ba? Ano kayo luluto ko kay Joseph? Yun siya Busy siya sa preparation para sa kasal niya. Pero who would have thought, in a normal, ordinary day, habang busy siyang nagluluto ng kalderetang ipapakain kay Joseph. Hello? She's preparing to be a wife. God revealed her purpose sa kanya. Hello? Ano nangyari? Busy siya Busy siya nagpe-prepare, pero an angel came up, lumapit sa kanya at sinasabi, this is your purpose, Maria. Ikaw ang magbubuntis, ikaw ang magsisilang kay Jesus. Amen? In your normal day, hindi mo masabi in your usual day, you can have a big encounter at doon mo makikita kung ano ang purpose sa'yo ng Panginoon. Amen?
God can give you His purpose. God can reveal you His purpose in your waiting day, in your ordinary day. God can show you the purpose He has for you. Amen? Just one typical day. Malay mo sa isang ordinaryong araw mo, kapatid. Tingin po kayo dito. Isang ordinaryong araw mo, kayang mangusap sa'yo ni Lord. Hindi mo alam kung ano yung kayang gawin sa'yo ni Lord. Habang nakaupo ka lang, nanonood ka ng Netflix, bigla kang kinausap ni Lord. Hello, God revealed to you the purpose. Lord, parang ang ganda nito sa church. Gawin ko nga to, baka para sa media talaga ako. Wow, you have a purpose. God can reveal your purpose in a different way, pero in your usual and ordinary day. Amen. Sige po, palakpakan natin si Lord. Come on, let's give God the glory. In your one typical day, kayang ipakita ng Diyos sa iyo ang purpose ng buhay mo. Amen? Busy ka talaga, nagtitimpla ka lang ng kape, biglang an angel showed up. Kapatid, ang pangako ko sa iyo, magtatayo ka ng coffee shop. Grabe si Lord. You never know. Hindi mo alam kung ano yung kayang gawin sa iyo ni Lord in your ordinary day. Amen? That's why today, this is the lesson. Importante ang bawat araw at season ng buhay mo. Ulitin ko po, importante ang bawat oras, bawat araw at season ng buhay mo. Kaya sasabihin mo, ano ba yan? It's a normal day. Parang ang boring naman ng araw ko. No. Importante ang bawat araw mo. Because you never know kung kailan mo mararanasan ang big encounter mo sa Panginoon. Amen? Kailangan maging handa. Baka isang araw lumapit na ang Diyos sa iyo at ibulong ang bagong ipapagawa sa iyo na bubuhay sa namamatay mong apoy. Amen? Hindi mo masabi. But I pray one day, in your one usual day, in your one ordinary day, normal lang yung nangyayari sa'yo, you will have a big encounter with God. Amen? Importante po ang bawat season. Even your pain season. Kung nasasaktan ka, talaga in pain ka, ang sakit, pastora. Magugulat ka, may purpose sa pain na meron ka. Amen? Umiiyak ka, no? Biglang an angel showed up. Pinakita sa iyo ang purpose ng buhay mo. Hello? Parang di po kayo naniniwala. God can give you a big encounter. Kapatid, hindi mo alam ang kayang gawin ng Diyos sa buhay mo. He can make your life 360 degrees. May kayang gawin si Lord sa buhay mo. Kung ngayon nawawalan ka ng pag-asa, this is a sign that you will have a big encounter with the Lord. Amen? Kaya importante ang bawat season ng buhay mo. Live your life serving the Lord to the fullest. Kaya dapat ang puso natin laging, Lord, ano yung gagawin? O dito na po ako magtatapos. In an ordinary work day, I can have big encounters. Yung kanina po, ministry day. Pangalawa po, ordinary day. Pangatlo po, ordinary work day. Sino dito, akala niya, sa church mo lang pwede ma-encounter si Lord? Alam mo ba, kahit sa trabaho mo, sa school mo, kaya mong ma-encounter si Lord. Let me tell you a story. Last na po ito. During a typical day of the shepherds, God gave them a great news. In Luke, sa Luke pa rin po tayo. Kasi tuwan-tuwa po ako sa book of Luke. Kung paano, sa mga normal na araw, kayang kumilos ni Lord. Luke 2 verse 8. Next slide po. Kinagabihan, sa lupain ding iyon ay may mga pastol sa parang na nagbabantay sa kanilang mga kawan. Next slide po. Bigla na lang lumitaw sa harapan nila ang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Diyos ay nagliwanag sa kanilang paligid. Sila ay lubhang natakot. Ulitin ko po, ano nangyari? Bigla na lang lumitaw. Bigla na lang po lumitaw sa harapan nila yung anghel. Na-imagine nyo po ba? Balik nyo nga po sa verse 8. Ano daw nangyari?
Kinagabihan, so gabi na po, syempre. Sa lupain daw po, may mga pastol or shepherds, yung po nag-aalaga ng mga tupa. So, it's a normal day for them kasi ang trabaho nila mag-alaga. Maaaring chine-check nila yung mga alaga nila, na pastol, ng mga tupa, tapos binibilang nila kung kompleto na ba kasi gabi na po normal day. Talagang nagtatrabaho lang po sila. And bigla na lang lumitaw ang anghel ng Panginoon sa harap nila. Ano nangyari? Natakot sila. Siyempre, gabi na yun eh. 'Di ba? Na-imagine niyo po ba? Gabi na yun eh. Tapos nagbibilang ka lang naman ng tupa mo kung kumpleto, biglang may susulpot sa'yo na anghel. Ito ang magandang balita. Parang matatakot. Natakot po eh. Biblical, natakot po sila. Pero ano po ibig sabihin nun? Church, tingin po kayo. Expect those sudden moments of big encounter with God. Amen? Hindi mo alam the least expected minute and second. Yung mga panahon na hindi mo ina-expect nakikilusan ka ni Lord, God can appear. Amen? Kayang kumilos ni Lord. Come on. Hindi nila ina-expect, kaya nga sila natakot. Kaya sila nagulat, di ba? Kasi gabing-gabi biglang may susulpot sa iyong anghel. Pero ganun kumilos si Lord. Yung mga panahon na hindi mo ina-expect nakikilusan ni Lord, kaya niyang kilusan. Yan yung mga gusto ni Lord yung hindi mo ina-expect pero darating. Amen? Ano po nangyari? They were informed. Ito ang pinakamaganda. Habang sila po ay nag-aalaga ng mga kanilang tupa, dumating po yung anghel. Pagdating po nung anghel, nagsabi agad, ito ang magandang balita. Ang sinabi po sa mga pastol is, nabuhay na ang tagapagligtas. Alam niyo po, parang walang dating sa una. Pero when you dig deeper, those shepherds were informed firsthand. Sabi niyo po, firsthand. Firsthand, ibig sabihin, una ka. Una kang nakarinig. Una kang nakakita. Firsthand of the good news that the Savior is born. Sila ang unang nakarinig ng balita na milagro na ginawa ng Panginoon sa buong mundo. Di ba po tayong mga Pilipino, gustong-gusto natin ng mga chismis, tama? Unang-una ka dapat. Ano na nangyari? Bakit trending? Ano nangyari? Si Lord, when He will give you a big encounter, gusto ng Panginoon, una ka sa balita. Gusto ng Panginoon, una ka sa mensahe. Why? Si God mismo ang maghahatid sa iyo ng balita. Amen? Alam niyo po, ang mauna sa balita, na galing mismo sa Panginoon, isa po yung pribilehiyo. Na Lord, grabe, sa akin mo una sinabi. Sa akin mo una ni-reveal. To have a fresh rema or word from the Lord. In your normal day, in your usual day. Na busy ka lang nagtatrabaho, pero biglang nangusap sa iyo si Lord, anak, pagtatagumpayin kita. Busy ka nagtatrabaho, talagang pinagpipray mo lang yung negosyo mo, iniaayos mo na lahat ng pwede mong ayusin, pero one day, God will appear in front of you, anak, I will expand your business. Come on. Hindi mo alam what kind of encounter ang plano ng Lord sa buhay mo. Pero yung una kang sinabihan ng Diyos ng plano niya, una kang sinabihan ng Diyos ng gagawin niya. Una kang sinabihan ng Diyos na mangyayari sa mundo. What a kind of encounter. Alam niyo po, habang binabasa ko to, I was crying to the Lord. Sabi ko, Lord, gusto ko yun. Gusto ko una ako sa balita. Lord, gusto ko yun. Una ako sa salita mo. Una ako sa pangako mo. And natin, dahil sobrang gusto kong maranasan ang presensya mo, alam ko na, Panginoon, ang kalooban mo. Ang bilis kong marinig ang answered prayer ko. Ang bilis kong maririnig ang purpose ko. Aman, right now, I'm giving you 1 minute to pray to the Lord. The Lord, I want to be desperate for you. Come on, pray to the Lord right now.
right now, ask to the Lord that, Lord, I want to have a big encounter with you in my normal days. Lord, I want to have an encounter with you on my ordinary day. Because, Lord, I'm desperate for you, Lord. Right now, let us practice to worship the Lord. I-practice mo na yung gagawin mo sa langit. I-practice mo na dito sa lupa. Do it for yourself, glorifying the Lord in your life right now. And as you worship the Lord, sasabihin mo sa Panginoon na, Lord, desperado ako na makatagpo ka. Desperado ako na maranasan ka sa buhay ko. Desperado ako, Panginoon, na maramdaman ka, makita ka, marinig ang purpose mo sa buhay ko. For you, Jesus, I'm hungry. For you, Jesus, I'm longing for you, 'cause Lord, you are all I want. Jesus, I'm desperate, for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you, 'cause Lord, you are all I want. Come like a flood, and saturate me now. You're all. Come on, worship the Lord. Come like the wind and sweep through. Come on, practice worshiping the Lord now. Worship the Lord now. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind. Come like the wind and swim throughout this place. You're all we Come like a flood. Come like a flood. and saturate me now. You're all I want. Oh, come like the wind and swim throughout this place. You're all Come like a flood. Come like a flood. and saturate me now. You're all I want. Come like a wind. Come like the wind and swim throughout this place. You're all Come like a flood. come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind. And swim throughout this place. You're all we Come like a flood. Come like a flood. and saturate me now. You're all we Come want. like a wind. Come like a wind. And sweep throughout this place. You're all we Minsan pa, come on, be desperate. Be desperate to the Lord. The Lord, gusto kong maramdaman ka. Saturate me. Come like the wind and sweep throughout this place. You're all we want. Minsan pa, Lord, come like a flood in my life right now. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind. Come like a wind and sweep through
for the last time. Come like a flood, Lord. Come like a flood and saturate me now. You're all I want. Come like a wind, Lord. Come like a wind and sweep throughout this place. You're all we want. Jesus, I'm desperate. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all Come on, for the last time, Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm desperate for you. Jesus, I'm hungry for you. Jesus, I'm longing for you. 'Cause Lord, you are all I want. Father God, you're all we want. Lord, we are desperate for you. We are hungry for you. We are longing for you. Lord, I pray in our ordinary days, in our ordinary working day, in our ordinary ministry day, Lord, I pray that we will have a big encounter with you. Na Panginoon, may mga panahon na busy kami, but Lord, we pray that we will have a big encounter. Lord, magkakaroon kami ng moment with you na ang bawat oras we will be sensitive on you sa pagkilos mo. Na may mga pinagkakabisihan man kami, but Lord, we're for you. We're desperate for you. We're longing for you, oh God. Lord, I pray that you will continually saturate the life of each and every person in this place, even in online. Panginoon, makita palagi ang purpose mo. Makita lagi ang presensya mo, oh God. And Lord, as we became a spiritual Christians, hayaan mo na palagi naming i-desire ang makausap ka. Palagi naming i-desire ang mahalin ka. Palagi naming i-desire ang paglingkuran ka. Lord, we pray, bago matapos ang taon na to, let the series today manifest in us. Panginoon, let there be more of you and less of us. More of you, Lord, and less of us. Come on, declaring yourself right now. Lord, more of you and less of More me. of you, less of me. More of you, Lord, and More less of you, me. Lord, less of me. Thank you, Jesus. Salamat, Panginoon. At ayan mo, na hindi lang naman kami dito desperate. Paglabas namin ng lugaring ito, mas matindi pa ang passion. Mas matindi pa ang hungerness sa presensya mo. Mas matindi pa, Panginoon, ang paghahanap namin sa iyo, oh God. Salamat, Panginoon. Cover everything with your blood. Mahal na mahal ka namin. This we pray in Jesus' name. Everybody say, Amen, and Amen, and Amen. Praise God. Bago po tayo umupo, pwede po bang kumamay kayo ng 3 tao? At sabihin mo sa kanila, excited ako sa big encounter mo.